Napakagandang balita ang bumungad sa atin bago matapos ang taon dahil tuluyan ng nagkapirmahan ng Department of National Defense at Hyundai Heavy Industries ng South Korea ng kontrata para sa paggawa ng karagdagang mga Miguel Malvar class guided missile frigates na kung saan nagkakahalaga ng nasa $587 million o katumbas ng nasa 34 billion pesos. Mayroon pa itong separadong proyekto na kung saan inaasahang magkakahalaga naman ng nasa 8 billion pesos na gagamitin naman sa pagbili ng mga missiles at iba pang mga bala nito. Kaya darating na fully armed ang mga naturang warship, kaya makikitang napakaganda ng usad ng modernisasyon ng Philippine Navy. At sa isa pang magandang balita na ating nakalap, mukhang tama nga talaga ang desisyon ng ating hukbong sandatahan na dagdagan ng ating Miguel Malvar frigates matapos ibinalita isang araw bago magpasko na pinalayas ng BRP Diego Silang na isang Miguel Malvar frigate ang Chinese warship na pumasok sa West Philippine Sea. Ayon sa impormasyon na ating nakalap, umabot hanggang sa 41 nautical miles mula sa Zambales ang isang Type 054A guided missile frigate ng Chinese Navy na napakalapit na talaga sa ating kalupaan at malaking banta ito sa seguridad ng Pilipinas. Sa mga ganitong sitwasyon, ating nababalitaan noon na ang Philippine Coast Guard ang umaharap sa mga Navy warships ng China, ngunit hanggang monitoring lamang ang kanilang magagawa at hindi rin talaga napapaalis ang kalaban dahil anong magagawa ng kanilang mga patrol vessels sa sitwasyon na ito. Subalit sa pagpasok ng guided missile frigate ng China nitong nakaraang linggo, hindi na ang ating Coast Guard ang kanilang naabutan, kundi dalawang warships na ng Philippine Navy at hindi na nakapalag pa ang guided missile frigate ng China. Dineploy ng Philippine Navy ang kanilang BRP Diego Silang na pinakabagong deliver na warship mula sa South Korea at game changer talaga ito sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil naitaboy nito palayo ang warship ng China na hindi nagagawa noon ng iba nating mga vessels. Mayroon ding inilabas na larawan na kung saan makikitang tinatarget ng BRP Diego Silang ang Chinese warships at ang ginagamit nitong pang-target ay ang Safran Paseo XLR Electro-Optical Targeting System na ginagamit upang i-target lock ang isang target at ginagamit din itong pang-control sa mga weapon system. Kung inyo pang matatandaan, ay parang ganito din mismo ang ginawa ng isang Chinese warship noong 2020 na kung saan tinarget ng fire control radar ng warship ng China ang BRP Conrado Yap ng Philippine Navy at walang kalaban-laban ang ating bansa noon dahil isang corvette lamang ang ating pinakamalakas na warship sa panahong iyon. Mas malala nga lang ang sitwasyon noon dahil ang fire control radar talaga ang pangunahing ginagamit upang kontrolin ang weapon systems ng isang warship. Hindi lang din nag-iisa ang BRP Diego Silang sa pagtaboy ng Chinese warship dahil kasama nito ang BRP Emilio Jacinto na nauna talagang dineploy upang kumpirmahin ang presensya ng barko ng China at saka na dineploy ang BRP Diego Silang dahil walang magagawa ang BRP Emilio Jacinto sa malaking guided missile frigate ng China. Sinasabing umaaligid din at nagbabantay sa West Philippine Sea ang mga Del Pilar class offshore patrol vessels at kahit na lumang mga warships na ito ay mas advanced pa ang mga radar nito sa ibang warships ng China tulad na lang ng Sea Giraffe radars na bagong kabit sa mga Del Pilar OPVs na nagkakahalaga ng lagpas 1 bilyong piso. Dito talaga makikita na nasa tamang landas na ang Philippine Navy at tumaasa tayong mas maraming warships pa ang kanilang mabibili hindi lang sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea kundi pati na rin sa iba pang shipbuilding companies ng ibang bansa. Kapag naging matagumpay ang pag-transfer ng mga Abukuma class mula sa Japan para sa ating Philippine Navy, mas mapapaigting palalo ang pagbabantay sa West Philippine Sea at hindi rin basta-basta ang mga Abukuma class, basta't kompleto lamang ito sa mga weapon systems. At kapag may transfer na nga ito sa ating bansa, ito ang magbubukas ng pinto para sa Japanese shipbuilding companies
na i-offer ang kanilang mga bagong warships para sa Philippine Navy at umaasa talaga tayong ikukonsidera ito ng ating bansa.